and let us introduce yung ating Coco Martin natin, pinakamapogi pa. Let us call Preacher Marlon. Bihira. Amen. Napakagandang introduction nun It's good to be back here, mga kapatid sa Panginoon. It's been a while that I'm standing here in the pulpit. And I do believe, mga kapatid sa Panginoon, this is a divine appointment and purpose. That's why I'm here. Tunay nga ang Diyos ang nagplano kung bakit po tayo narito. Dahil meron po siyang mensahe sa bawat isa na kung saan ay naniniwala ako na makakatulong sa ating buhay pananampalataya ang mga ito. Amen po? Amen. Are you mga kapatid sa Panginoon? Are you ready for the word? Amen. Okay. Tayo po lahat ay tumayo muli. Amen po. And let's pray. Heavenly gracious Father, thank you, Lord God, for this wonderful opportunity to be used by you, Lord God, in this place. I humble down myself, Lord God, na tunay nga po, Panginoon, na gamitin mo lamang po kung daluyan na yung pagpapala ng iyong mensahe, Panginoon. Mensahe, Panginoon, na kung saan kami po, Panginoon, ay magkakaroon, Panginoon, ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon. Paano tatatag ang aming pananampalataya, paniniwala sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa tulong at paglingap ng banal na Espiritu, kami po ay humihiling, kami po ay nananalangin, humihingi, Panginoon, ng karunungan at kaalaman nagmumula sa iyo. Kami po, O Diyos, ay tulungan mo, Panginoon, na bigyan ng karunungan at kaalaman na maintindihan po yung mensahe sa gabing ito, Panginoon. Ano mang hadlang, Panginoon, na gagawin ng kaaway, sa gabing ito, amin po itong kinakansila sa pangalan ni Jesus. At patuloy, O Diyos, na hindi mo lang po kami bigyan ng isang tenga na nakikinig, kundi isang puso na handang tumugon sa iyong mensahe sa gabing ito. Bigyan po kami ng kalakasan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, pagkat gagawin lahat ng kaaway, ang lahat para hindi po namin makuha ang mensahe mo sa gabing ito, Panginoon. Kaya naman po, O Diyos, salamat po. May I speak your word with clarity and authority, yet with humility, O God. Help me, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's open our Bible in Matthew chapter 26, 7 to 13. And also, dito na lang po muna tayo kasi meron po kasi tayong cross-reference na chapter, verses, na which is ako na lang po siguro magbabasa. Amen po. I will read on the 7th verse, and you will read in 8th verse, and then we read all together in the 13th verse. There come unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it into his head, and he sat at meat. For this ointment might have been sold for much, and give it to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, for you have a poor always with you, but me you have not always. Altogether, verily I send to you wheresoever this gospel shall be preached in this whole world. Pagpalain po sa salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Amen po. Sa gabing ito, maging po sa online, nawa po ay malinaw po ang aking pong boses po. Amen po. Akin po muna sisimulan ng ating pong mensahe sa gabing ito.
Normal lang na sabihin ko po sa inyo sa gabing ito, and I assume na lahat kayo ay mag-a-agree, mga kapatid sa Panginoon, na huwag tayo basta-basta agad-agad magtitiwala sa isang estranghero o tinatawag nating stranger, o sa hindi natin lubusang kilala. Di ba nga po may famous tagline na naririnig na minsan sinabi nyo na to sa inyong mga nakakabatang kapatid, pamangkin, pinsan, minsan, kahit po ako nasabi ko na rin po ito sa aking mga anak. Ito po yung linya, don't talk to the stranger. Amen po? Hindi po ba ito rin yung nangyayari o ginagawa natin kung bakit nahihirapan tayo magtiwala sa Diyos? Kasi tila hindi natin siya kilala. Para siyang istangherong Diyos sa buhay natin. That's why we cannot relate or we cannot identify His will and His purpose in our life. Mga kapatid sa Panginoon, tama po ba? Nagiging mahina yung ating discernment simply because He become a stranger to us. Amen po? As I preached last time in our main church, as they are giving me a topic, pagkat po sa Rasal Kaima, meron po tayong monthly topic ngayon doon. Mostly, ang central theme po ng topic po natin is about eschatology. Patungo po sa end times. At isa sa mga line na mabibigay doon ay yung the seven churches, the judgment, and then the crowns, the rewards, something like that. At napunta po sa akin yung church po ng Ephesus. Actually, yun po dapat yung prepare ko message for this day, but siguro kunin ko na lang po yung mensahe po doon. Alam niyo po ba ang church po ng Ephesus ay isa sa pinaka-equipped na church? Because 3 years na inalagaan ni Pablo, and then pinadala niya yung kanyang disciple na si Timothy, at the latter part, si Apostle John. So Apostle John know a bit about the church of Ephesus. And according to my research and my study, hindi po tamad ang church of Ephesus. They are very active. They are very sincere. Pagdating sa teaching, pagdating sa law, pagdating sa encouragement, as in, sabi nga po ng mga scholar, this is a perfect church. But according, habang pong ginagawa po, nag-exist po ang church ng Ephesus, sumusulat na po ang anghel ng Diyos sa church ng Ephesus during that time. At ito po yung sumbong ng Panginoon. Ano po yung sumbong ng Panginoon? You lost your first love. Mga kapatid sa Panginoon, what do I mean about this one? Active, they are engaging, lahat sila, yung gabi ginagawa nilang araw, yung araw ginagawa nilang gabi. In terms of the ministry, in terms of service, pagdating sa church, they are undisputable, irrefutable, but the Lord our God sees the thing they did not afford to hear. Ano po yun? Nawala na po yung dati nilang pag-ibig. They lose the very important essence of their ministry or their life as a Christian. Pwede pala mga kapatid sa Panginoon na very active ka sa ministry. Tumutugtog ka ng piano, kumakanta ka, ganda ng boses mo. Pero yung love, wala na. Faded na. Are you with me? At ang sabi ng Panginoon doon, yun po yung nakakatakot, mga kapatid sa Panginoon. Because this church, sabi ko nga po sa inyo, active, engaging, at lumalago. Amen po. Wala kang masasabi dito sa church ito. Pero wala silang kaalam-alam na meron po nakikita ang Panginoon na overlook nila maigi. Kaya nga po ako, nung pinreach ko po yan sa Abu Dhabi, maging sa Abu Dhabi, pinreach ko po yan. Sabi ko, lumuluwas kami ng Abu Dhabi ng Al-Ain every week. Nasisiraan kami ng sakyan, nababangga kami. Minsan lumabas po sa bibig ko na, bakit hindi kaya kami tinutulungan ng main church? And the Lord, when I prepared that message, sinaway ako ng Panginoon. You are not
worshiping me anymore, and your love was fading. Kasi nagre-reklamo ka na. Pwede pala yun. Naglilingkod ka, gumagawa ka. Ang active mo, giving, wala kang masabi. Pero you lost the very important touch. Your personal relationship with God. Healthy ka pagdating dito, pero yung personal relationship mo sa Diyos, wala na. At ang sabi ng Panginoon doon, you must repent, or else I will take the candle, which is the church. I will remove the church. Business close. At nangyari po yun dahil wala na pong church ng Ephesians. What I'm telling you here mga kapatid sa Panginoon, ito po yung ipapakita ni Brother Andre. Ito po yung ating pong pag-aaralan. No? No, yung connecting the dots. No, sana po mapakita. Amen. Na pa, nakita ko na. Amen po. Anyways, mga kapatid sa Panginoon, diba po mapakita po. No? Yung isa, bro. Medyo lag. Amen po. Sige, anyways po. Gusto ko lang po maintindihan nyo. Alam nyo po ba yung ano, yung game na yung connecting the dots? Yung pusa, di ba may number 1, may number 2, may number 3, number 4, number 5. Ay. Pero hindi pusa to eh. Amen po. Pero meron siyang pinoproject na image o idea. Tama po. Now, mga kapatid sa Panginoon, the principle, the purpose of this game is to put the various fucking ideas together in order to see the whole picture. Para makita mo yung kabuuan ng isang imahe o ng isang picture. Tama po ba? Simple lang po ang prinsipyo ng laro na ito. You need to follow the sequence of the number accordingly to see the whole image clearly. Sa sabi, kailangan mo lang siyang i-connecta yung dots sa susunod na dots in order para makita mo malinaw yung ginagawa ng sequence, kasi kapag hindi nasunod o nagawa, magiging random lamang yung pattern, tama po ba, yung sequence ng isang dinidesign na outcome na image na hindi na mapoproject. Are you with me? Tama po ba? This happened in the Church of Ephesus. They are trading, akala nila okay sila, pero they are missing na the purpose. They are missing to connect the purpose. No? Mga kapatid sa Panginoon. At ito pong pinag-aaralan po natin, I believe, mga kapatid sa Panginoon, no? Ang buhay po natin bilang isang Kristiyano, lalo na kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, maiintindihan ko kung ikaw po ay walang personal na relasyon sa Diyos, maiintindihan ko kahit paano na masasabi mo kapag ikaw ay dumadaan sa mga matitinding struggles o unpleasant situation, masasabi mo, ano bang klaseng buhay ito? Parang ang gulo-gulo. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Naiintindihan ko, pero pag ikaw po ay isang Kristiyano at lumalabas ito sa bibig mo, it is unacceptable. Are you with me? Hindi po siya katanggap-tanggap. Dahil ang buhay natin as a Christian, hindi po siya random. No? O basta-basta lang. O tinatawag natin, bahala na. Minsan nga, pag nananalangin tayo, di ba may panalangin tayo, Lord, bahala ka na po dito sa prayer na to. Sa tingin niyo po ba, God will agree? And He will answer your prayer? If you pray in that manner? Lord, bahala ka na. No. Lumalapit ka sa siguradong Diyos, tapos ikaw hindi ka sigurado. Are you with me? And that is a poor theology, mga kapatid. Mapakaliit ang pagkakilala mo sa Diyos kapag ganun ang klase ng panalangin mo. Are you with, mga kapatid? The same thing din na sinasabi po natin yung salitang, sana Lord, ito po, two things na binubura ko sa vocabulary ng prayer ko. Yung word na bahala at yung word na sana. Amen po? At pinapalitan ko siya ng nawa. Nawa po, Lord. Loobin mo. Yung mga ganun po ba?
Kasi bakit po mga kapatid sa Panginoon, no? Hindi rin ninanais ng Diyos na maging magulaw ang buhay mo. Ayaw niya nun. Gumugulo lang ang buhay ng isang tao kapag nawawala na po yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Amen po? What I believe, mga kapatid, as a Christian, God created us by His divine purpose. As we read in Romans chapter 8:26, Isaiah 43 verse 7, Jeremiah chapter 1 verse 5, Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi doon, we are created by His purpose. Mga kapatid sa Panginoon, opinion matters, but your opinion never matters in terms of God's will. Amen po? Tayo po ay inuhubog ng Diyos according to His purpose. Dinisenyo na tayo sa Kanyang kalooban. You must understand this one, mga kapatid sa Panginoon. God designed us according to His purpose. As you see in the potter's hand, tama po sa Jeremiah, He is, masterfully, no? We are, ang tawag dito, meticulously created. Hinuhulma. Amen po? Tama po? Kasi very fragile ang buhay ng isang tao. Hindi mo na kailangan sapian ka ng 100 demonyo, kagaya po na nangyari po sa Mark chapter 5, yung sinapian po ng legions. Hindi mo na kailangan sapian ng milyon-milyon demonyo para masira ang buhay mo. Are you with me, mga kapatid? One poor decision is enough to destroy your life. Bigyan ko po ng example. Nangyayari po to sa Pilipinas, lalo na po sa mga estudyante. They've been impregnated during high school, nabubuntis na. Tama po? Nakita nyo yung logic? Nakita nyo yung reason? One poor decision is enough to destroy your life. Very fragile po ang buhay po natin. Kaya kailangan natin, in order for us to be protected, di ba may nakalagay nga sa karton, no? Handle with care. Because God handle our life with care. Because God knows how fragile we are. Because as human, we have a natural tendency and we have enough will to destroy our lives. That's why, mga kapatid, pag impatient ka, ang dali mo lang sirain ang buhay mo. Ang dali lang magdesisyon ng basta-basta. Tama po? Intindihan niyo po ba? Lalo na po pag ikaw po ay bumubuo na ng pamilya. Kailangan mo ng yung mga constant small decision that will tread and then will provide enough to stay in the marriage. Buti na lang, mga kapatid sa Panginoon, no? Nandito tayo sa church. Kasi kung hindi natin alam kung ano na meron sa susunod na decision natin. Kaya nga ang ating buhay, hindi po random. Salamat sa Diyos, nakilala natin siya. Are you thankful that you know God? Do you know Jesus Christ? No, you know the Bible, you know His will. Mga kapatid sa Panginoon, maintindihan nyo lang to. Closing prayer na tayo. No? Po? Dahil kapag hindi ka nakakonect sa purpose ng Diyos, you cannot connect the dots. Your life to the purpose of God. Because I believe God is giving us a lot of purposes in our life that we need to connect. Hindi nga natin alam, noong 2020, noong panahon ng pandemic, ang dami tinuturo ng Panginoon. Marami ba tayo nadampot doon na learning, purpose? Na dadalhin po natin ng 2021? Noong 2021, baka may purpose tayo nakalimutan, kaya hindi tayo mabuo-buo ng 2022. Tama po? Now, kaya nga, let me say this with respect, mga kapatid. If someone lose the sense
of connection sa kanyang purpose, that was a very sad life or a miserable life. Ang aking pagpapaliwanag ay nagmula mismo sa isang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Sino po yung pinaka-wise na sinasabi po ng Bible? Sino po? Si Kong Solomon. No? On his book conclusion, of his life conclusion, in Ecclesiastes 12 verse 13, he said this one, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men." Dahil kapag pinasadahan mo ang book of Ecclesiastes, mga kapatid, from chapter 1 until chapter 12, if you observe, makakaramdam ka ng matinding kalungkutan. Kasi bakit po? Laging bukang bibig ng isang pinakamatalinong tao, vanity, vanity, vanities of vanities. We can see it in chapter 1 verse 2, Ecclesiastes 2 verse 1, 11, Ecclesiastes 4 verse 4, Ecclesiastes 5 verse 10, and 12, 8, and 13. Sa Tagalog, ito sinasabi niya, no? Walang kwenta ang lahat ng bagay. Ano yung walang kwentang sinasabi niya? Dito mga kapatid, may pera siya, pero sabi niya walang kwenta. May maganda siyang asawa, 1,000 of wives, hindi ko alam kung may testosterone pa tong taon to, no? Sa 1,000 asawa, hindi ko na alam mga kapatid sa Panginoon. Sabi niya, wala pa rin kwenta. Amen po. May magandang buhay, may fame, may power. Sabi niya, walang kwenta. No? Sa ating panahon, may kotse ka, may ipong ka sa bangko, maganda ang trabaho mo, maganda ang asawa mo, maganda ang tinatakbo na yung buhay. Ang sabi pa rin dito, walang kwenta, and so forth. Now, bakit ito ang naging conclusion ni Solomon na nasa kanya naman ang lahat? Ay, mga kapatid, meron siyang magandang asawa, pinakamayaman, pinakatanyag, maraming alas, madaming pagkain, no, magandang tulugan, humiga sa pera, natutulog sa ginto. Amen po? Pero sabi niya, lahat ng iyon walang kwenta. Paliwanag ko lang konti dito. Sino po dito ang may, no, na nagsasabi ang pera ay hindi nagpapasaya ng tao? O sino dito nagsasabi na ang pera ang nagpapasaya sa isang tao? O sino dito talaga walang pera? And then, sino dito nakabasa na sinasabi, nabasa ko to last time sa Facebook, sinabi po dito, thank you, money can buy happiness. Now, ang pwede lang magsabi niyan, yung taong humihiga sa pera. Tama po, pero kung ako magsasabi niyan, hindi magmamatter. Tama po. Ang point ko dito, yung may karapatan lang magsabi na hindi nakakapagsaya ang pera, walang kwenta ang lahat ng mga bagay, yung mga taong meron ang lahat ng ito. At ito po ay si Solomon. Na-try niya na to, kaya niya nasabi. Na-try niya ang lahat. No? Pero sabi niya sa huli, vanity is vanity. Pagkatapos ng lahat na matry ko, na-realize niya itong conclusion niya. His life conclusion. And it's very sad, mga kapatid sa Panginoon. No? Fear God, keep His commandment, for it is the duty of all mankind. Sa lahat ng mga bagay na natamo mo, ma-achieve mo, ma-accumulate mo sa dulo, ang pinakamahalaga, mahalin mo ang Diyos. Katakutan mo ang Diyos, sundin mo ang kalooban ng Diyos, dahil ito ang purpose ng buhay mo. Nasa Diyos lang ang lahat ng halaga na magbibigay halaga sa buhay mo. Kaya huwag mo ipagpalit yung gusto mo, yung gustong gusto mo sa gusto mo lang.
Tindihan niyo po? Kung hindi man natin matamasa ang tinamasa ni Solomon, ngunit ang katotohanan, ang buhay mo, kapag hindi nakakonekta sa purpose. Kaya nga sabi po sa Book of Revelation, there is a great and little haharap sa Diyos. Yung mayayaman at mahihirap. Doon sa Great White Throne Judgment. Would you imagine? Hindi tayo kasama doon. Actually, yan po yung aking pong topic sa susunod po doon sa Ras Al Khaimah, the Great White Throne Judgment. No? Introduction, ito po, no? Dito po sa pinag-usapan natin, no? Na makikita natin, no? Minsan nasabi ko na to mga kapatid sa Panginoon, yung relationship mo sa asawa mo, temporary lang yan. Minsan tinuro ko rin to, may sumigaw sa likod. No, sabi niya, buti naman. Amen. Buti naman. Pero yung relationship natin sa Diyos, mula lupa hanggang langit. Now, ating po pag-aaralan ang Bible character na kung saan nagpakita po ng isang simple act of faith that create an impact for His purpose in her life. Isang babae na nag-poured out ng expensive perfume sa paanan ng ating Panginoong Hesus. I've been preached this story siguro 3 beses na, pang-4 na po to, no? Ngunit God gave me another message from this text for another purpose. Ang pangalan po ng babaeng ito ay si Mary. Yes, si Mary, hindi po nanay ni Jesus or Mary Magdalene. Ito po yung kapatid ni Martha at ni Lazarus. Nilinaw po to sa John chapter 12, verse 1 to 13. No? Itong ginawa ng babaeng ito kay Jesus, very evidently and significantly, no? Makikita at mababasa sa 4 gospel. Matthew, Mark, Luke, John. In case po na kapag tayo ay nagbabasa ng particular sa gospel, may mga istoryang binabanggit si Matthew na hindi na nababanggit sa Mark. Tama po? May mga istorya na binabanggit si John na hindi na binabanggit kay Luke. Pansin niyo po ba yon? Now, what makes this story so special, actually special mention, within the 4 gospel, Mark, Luke, John, and Matthew, ibig sabihin, itong story ito is worth telling. Share, worthy, at very notable. Compelling, ibig sabihin, if it's really matter to Jesus, it's also matter to us. Kung ito ay mahalaga sa Panginoon, ito rin po ay lubang mahalaga sa atin. Amen po? Kaya nga po, worth siyang ituro, ng ituro, ng ituro, ng ituro. Na? Sa John chapter 12, pinakilala ni John, sino tong Mary na to? Kasi maraming nalilito, sino ba tong Mary na to nagbuhos ng pabaungo sa paanan ng ating Panginoon? Kasi merong Mary, mother of Jesus, Mary Magdalene, Mary, sister of Martha, brother of Lazarus. Ito po yung Mary na sinasabi dito. Now, kung babasahin po natin sa Matthew chapter 26, verse 7 and 8, no? Ang sabi dito, there come unto him a woman and having an alabaster box, no, for the precious ointment, and poured it in his head, and he sat and meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? Anyways, mga kapatid sa Panginoon, ang ating pong team sa gabing ito is connected purposes. Si Solomon, though he is fame, rich, but he has his purpose. Are you with me? He start his life very, very right and end very, very wrong. And po, ito po yung buhay na hindi po magandang
i-share. Amen po. Naintindihan niyo po? Ngunit itong pinag-aaralan natin ngayon, isang simpleng babae na gumawa ng isang simpleng act ng paglilingkod sa Panginoon, pero po yung epekto nagpakita ng kakaibang purpose sa kanyang buhay. Na dito po sa binasa ko sa chapter verse 7 and 8, sabi diyan ng mga disciple, they been indignated, nagalit sila. Amen po, sobra po yung galit nila. Kaya po na lang nasabi, why these ways? In human point of view, may masama po ba sa logic ng disciple na ito? Kung human point of view lang ang iiralin. Ano po ba ang argumento ng disciple? Ang sabi po kasi ng disciple dito, sana ibinigay na lang sa mahihirap. Para sa disipulo nito, mas mahalaga na ibinenta nilang yung pabango, imbis basagin, at yung mabibenta, ibibigay na lang sa mahihirap. Humanitarian services ba? No, yun yung punto ng disciple. And the point of view naman ng babae, this is the expression of my faith and worship to Jesus. Ganto niya ipinakita ang pagpapahalaga niya sa Panginoon. In my point of view, both are important, pero sa pagkakataong ito, sa sitwasyon ito, ang hinihingi ng Panginoon, what is timely significant ay yung ginawa po ng babae. Hindi po masamang tumulong sa mahihirap. Pero ang pinaka nag-outstand na point of view dito, o POV na tinatawag natin dito, yung ginawa po ng babae. Amen po? Now, ang arguments, mahalaga ba ang trabaho? Tama po? Mahalaga ang trabaho. Mahalaga rin po ba sumamba sa Diyos? Both mahalaga. Yung linggo, bigay sa Diyos, kasi araw ng pagsamba. Yung weekday, para sa trabaho naman. No, kapag yan ay pinagsama mo sa isang araw ng linggo, diyan ka magkakaproblema. Amen po? We understand, mga kapatid sa Panginoon, na sometimes our work demands on Sunday. Pero ito lang, sasabihin ko sa inyo. Kung meron kayong kakayanang mag-refuse ng work ng Sunday at may kakayanan kayong pumili na ilipat po sa ibang araw, ngunit hindi nyo ginawa, yan po ang problema. Amen po? Pinag-pray nyo. Actually, hindi naman yung boss nyo napako sa krus eh. Tapos takot na takot kayo sa boss nyo. Amen po? Intindihan niyo po ba siya sabi ko? Tapos yung kalooban ng boss niyo yung nasusunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. Eh hindi na nga siya napako sa krus. Are you with me? Tama po? Nagkakaproblema lang kayo kapag hindi nyo nakita yung purpose ng Diyos sa araw na yon. Pray kayo ng pray ng trabaho, tapos binigyan kayo ng trabaho, tapos binigyan kayo ng pagkakataong pumili ng yung off, inilagay nyo ng linggo yung off nyo, para hindi kayo makapag-church at inilagay nyo sa weekdays para makapagpahinga kayo, I don't know. Are you with me? Tao po. Kaya nga po, clarification, hindi ko sinasabi ayaw ni Lord na tumulong tayo sa mahirap, ayaw ni Lord, hindi ko sinasabing ayaw ni Lord na magtrabaho ka ng linggo. In fact, mga kapatid sa Panginoon, tinitingnan pa rin ng Diyos yung motibo ng puso mo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ayaw kasi ng Panginoon na gumagawa lang tayo ng tama. Gusto ng Diyos, gumagawa tayo ng tama sa tamang dahilan. Marami kasing mananampalataya sa Panginoon, kagaya ng Church of Ephesians, tama yung ginagawa nila, pero hindi na po tama yung dahilan. Marami tayong ginagawa para sa Panginoon, tama, but mga kapatid sa Panginoon, dapat tama ang dahilan bakit mo to ginagawa.
Tama po. I remember when David, make a census. Natatandaan niyo yun? Si David nag-census. May masama ba mag-census? Wala. Pero ang masama, yung motibo niya, kasi inudyukan yun ni Satanas eh. Bakit po? Ayaw kasi ng Diyos na nalilipat natin yung tiwala natin sa iba. Amen po? Kaya nga po, tandaan nyo, dapat gumagawa tayo. Bakit ko ba ginagawa itong pagpipreach ito? Ano ba ang dahilan? Tama ba mag-preach? Yes. Pero ano po ang dahilan? Bakit ko itong pinipreach? Para patamaan yung isang tao? Para mag-take advantage? Are you with me? Kumakanta ako dito. Ganda ng boses ko. Tama naman yung kumakanta ka. Pero ano ba? Tama po ba ang dahilan bakit ka kumakanta? Gusto mo lang makita na maganda lang yung boses mo? No? Naintindihan niyo po ba? Dapat tinutono din yung puso eh. Yung tono natin, yung puso natin, tinutono rin ng konti. Yung reverb, yung bass, amen po, amen po. Baka nagpa-flat na kasi. No? Amen po. Now, malinaw kasi para sa Panginoon na yung itong ginawa ni Mary ay preparation, mga kapatid, no? Para sa kanyang kamatayan. In Jesus' point of view, bakit ito nasabi ng Panginoon, no? Ang sagot niya sa verse 12, the answer, for in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Now, di ba sinabi ko lang kanina, ito yung hinihingi ng pagkakataon. Ito yung dahilan. Now, ang tanong, sino ba nagsabi kay Mary na mamamatay na ang Panginoon? Natandaan niyo po yung tanong niya kasi yan po yung magiging conclusion natin. Sino nagsabi kay Mary na mamamatay ang Panginoon kung bakit yun yung klase ng regalo? I believe this is a no accident. This is intentional. Amen po. As we go in the message, makikita natin, this is unintentional. No? Pero paano nalaman ni Mary, samantala, yung mga disipulo niya, medyo out of the blue, sa nangyari at sinabi ng Panginoon, hindi porket, no? You are, ito kasi mahirap, no? Yung entitlement, tandaan po natin, we are being entrusted. Yung ministry are entrusted. It's not for entitlement. Intindihan niyo po? Ang sarap pakinggan. Preacher, sarap pakinggan. Pastor. Amen po? Pero yung ministry na yan is entrusted. Amen po? Not for entitlement. Amen po? Kaya maraming mga lingkod ng Diyos, no, na pakiramdam ay parang angat sila sa iba. Actually, kaya nga po tinawag na entrusted yung ministry. At yung ministry, may matindi pong accountability and obligation. Kaya nga po, the bottom line, service. Sila po yung nangunguna pagdating sa example ng paglilingkod. Kaya po yung pastor o yung preacher, kapag hindi mo kinakitaan ng pangunguna sa paglilingkod, entitlement lang po yun. Amen po? Malinaw po ba? Now, kasama ni Jesus itong mga disciple, pero wala silang alam. Yan po ang magiging conclusion natin mamaya. Kaya nga, now, let me give you 3 important truths about this story. Number 1, memorable contribution. Kasi base po dito sa verse 13, no, sabi dito ng Panginoon, verily I send to you wheresoever this four gospel, shall be preached in the whole world, na mga pastor, na mga preacher, there shall also this particular woman, that woman had done to be told for what? Memorial for her. So ano po yung aalalahanin natin sa kanya? Unang-una,
her memorable contribution. Ambag na hindi malilimutan. Yung ginawa ni Mary ay hindi nalimutan ng ating Panginoon. No? At sa lahat ng sulok ng gospel, sabi niya, ito ay may ituturo. Ginarantya ng Panginoon na hindi malilimutan ng kasaysayan ang ginawa ng babaeng ito. As for the history is concerned, speaking sa world history, no, itinatala ng kasaysayan yung contribution ng mga kilalang tao, no, sa paghubog ng civilization, technology, science, medicines, no, humanitarian, even in religion, even war. No, nakatala sa kasaysayan at iba-iba pa, tama po? They being remembered, yung memorable contribution nila, whether it's good or bad, was remembered throughout the history of mankind. Tama po? History made by men. Are you with me? Now what makes her story simple above those men and women in the man-made history? Because it's not only a mere human history, it was a divine history. The history maker made her story be a part of his story. Tama po? Yung history maker, isinama yung history ng babae. Are you with me? Naintindihan niyo po ba? Make her story to be part of Jesus' story. Amen po? Ang galing, di ba? Kaya nga sabi ko, grabe. Ano? Isinama ni Jesus yung istorya ni Mary, parte ng kanyang redemptive story. Tingnan niyo ang senaryo. Mayroong men's fellowship na nangyayari sa bahay na yon. Doon sa bahay nila Lazarus. No? No, tapos biglang may eksena sa gawain ng kalalakihan. Take note, sa kultura nila at tradisyon, may higpit na pinagbabawalan ng isang babae na makilahok sa pagpupulong o anuman aktibidad ng mga kalalakihan. Take note of that. At ang ginawa ng babaeng to, she intentionally denied the culture and tradition for both men and women. Na bawal yun sa kultura nila. Lalaki, hindi pwedeng makilahok ang babae. At ang gagawin lang ng babae, kung saan lang po sila dapat lumugar, doon lang sila. Both yun, binrek niya. Amen po? At ginawa ng babaeng to, she intentionally denied both the culture and tradition for both men and women. She acted as if whatever the outcomes. But one thing for sure, ito lang ang sinisiguro ko sa inyo, pinagplanuhan niya itong maigi. Amen po? Sa mahal ng pabango na to, hindi po ito basta mabibili lamang ng isang araw. Nakita niyo po? At itong mga tao na to, hindi po ito talaga to sobrang yaman. Amen po? And that is my proof na to ay pinagplanuhan niya. Amen po? Now ito ang reaction ng disciple. They indignated. Nagkaroon sila ng matinding pagkainis sa ginawa ni Mary. Mas lalo pang tumindi ang inis nila na makita nila na tila nasayangan lang sila sa pabango. Bakit ang dahilan? Yung halaga kasi nito. Ang sabi po sa John, it is a year wage. Malaking halaga. Amen po? Konting math tayo, Brother Marlon, pag preaching lang, wala nang math. Pero para mas ma-appreciate natin, samahan natin ng konting math. Tatanungin ko kayo. Amen po? Na, ang minimum wage for 12-hour working days according to Matthew chapter 20 verse 2 ay 1 denarii. Working for 12 hours for unskilled worker.
people works a year is 250 days. Tama po? Now, compute. 1 times 250 is 250. Ang simple lang, no? Bilangin natin. Amen? Now, pero sabi dito, 300 denarii. So it means it is more than a year wage, salary. Ang salary kasi ay yung monthly. Yung wage kasi yung binabayaran sa iyo araw. Diyan yun ang pagkakaiba ng wage tsaka ng salary. Now, comparison to the modern currency values, a purchasing power of 1 denarii in US dollar, it's equivalent to 20 up to 100 US dollar. So conservative estimate, 250 denarii times 5,000 times 2 equals 25,000 US dollar. Mark 14:5 says it was 300 denarii. So a conservative exchange, 15,000 US dollar in conservative times 58.50, no, is 877,500. Pero kung di tayo magiging conservative, 30 US dollar times 58.50, it's 1.7,555,000. No? Now, ano po ba ang pinakamahal na pabango ngayon sa mundo? The most expensive perfume in the world according to the 2024 is the Shumuk by Dubai-based luxury product house, The Spirit of Dubai. Ang halaga po niya is $1.29 million. Gusto nyo? Gusto nyo? Yan po yung pinakamahal na pabango ngayon sa panahon natin ngayon. No? Hindi na niya, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, I believe in this. Kung hindi tama yung dahilan ng babae, kahit 1 gram pa na pabango, namamahal yung pabango, hindi magmamatter sa Panginoon. Tanga ang ibuhos niya. Kaya nga ito yung learnings eh. Kahit anong sipag niya sa ministry, kahit anong active niyo, kahit anong generous niyo sa giving, kapag hindi tama yung dahilan ng ginagawa nyo, that is waste. Amen po? Eh magsusundo ka na lang, samahan mo na ng ngiti. Amen po? Po? Ito na naman to, lahi-lahi. Behind your back, no? Ito, so hatid ko na naman to, lahi-lahi. Doon pa sa dulo pa ng Albarcia, doon sa may Dubayaran, so lahi. Traffic pa. Huwag ka na magatid. Amen po? Tama po. Bakit mga kapatid sa Panginoon? Tandaan po natin, let me exert this one. No? In the last days, God will test everything that we done to Him. Either it's gold, either it's a wooden, no, it's a wood or it's a hay. No? Sa Corinthian. Nawa po mga kapatid sa Panginoon, kapag gumagawa lang din naman tayo sa Panginoon, gawin na natin ng tama, na may tamang dahilan. Sayang ang gasolina. Sayang, itinulog mo na lang sana yung paghahatid mo. Amen po? Nagluluto ka, ito na naman, schedule na naman namin. No? Sabi nga ng asawa ko, pag magluluto kami, sarapan mo na. Damihan mo na ng rekado kasi magpapakain ka lang din naman, kakain ka din naman. Amen? Hindi yung lasang-lasa yung pait ng damdamin mo habang humihigop ng sabaw. Amen? Sayang yung effort. Amen po? Now, mga kapatid, ano po ang aplikasyon na makakuha natin dito? Tignan nyo po. Sa lahat ng ito, bakit hindi nalimutan ni Jesus ang contribution ni Maria? Kasi yung ginawa ni Maria, pusong walang hinihintay na kapalit. Na kapatid, kung nagsusundo kayo, ano man yung ginagawa nyo para sa Panginoon, huwag kayong maghintay ng kapalit. Hindi naninintay ni Mary
na mamatay si Jesus para maibigay niya ang pinakamahalaga, pinakamaganda para sa Panginoon. Minsan kung kailan lang patay yung tao, doon mo lang ibibigay yung pinakamahalaga, pinakamatinding iyak. Emosyon. Mga kapatid, si Mary hindi niya na hinintay na mamatay ang Panginoon. No? Hanggang buhay pa ang Panginoon, ibinigay niya na yung kanyang pinakamahalaga, yung pinakamaganda para sa Panginoon. Pag-aaksaya sa tingin ng iba. Pero kay Maria, si Jesus ang karapat dapat sa kanya. Amen? Ano ang gusto ko makita dito, mga kapatid? Huwag natin hayaan, antayin, mawala ang mga pagkakataon bago tayo magpakita ng pagmamahal at bago natin ibigay sa Panginoon ang pinakamainam na paglilingkod sa Panginoon. Huwag nyo na hintayin magkasakit kayo. Mawalan kayo ng trabaho. Para ibigay nyo yung pinakamainam na panalangin. Tama po? Huwag nyo na hintayin magkasakit kayo, tsaka kayo maglilingkod. Iba po kasi yung naglilingkod, tsaka ka nagkasakit. Kaysa yung nagkasakit ka, tsaka ka pala maglilingkod. Magkaiba po yun. Tama po? Huwag nyo natin pong hintayin. Mga kapatid, this is a mindset na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung gusto nyo hindi malimutan ng Panginoon, yung ginagawa po natin, alalahanin niya, gaano niya ginalala yung ginagawa ng babae, mga kapatid, huwag mong hintayin na mawala yung mga pagkakataon. Amen po? Na maibigay natin ang pinakamag-inam na pagmamahal, pinakamag-inam na paglilingkod. It will reflect. Remember the days. Now, remember the Lord, the days of your youth. Tama po? Alalahanin mo ang Diyos. Sa panahon na ikaw po ay malakas pa. Kasi kahit anong gusto mo ng paglilingkod, kapag hiniga ka na ng karamdaman, wala na po yan. Tama po? Alam niyo po, nagiging hadlang, bakit hindi niyo na ibibigay? Yung karapat-dapat sa Panginoon, yung tinatawag nating reservation. Panginoon, kasi alam nyo naman, di ba? Priority ko muna yung aking mga life goals. Yung priority ko siya eh. Amen? Eh, 3 taon ko na nga siyang priority sa prayer eh. Lord, ano po ba? Ano po ba, Lord? Amen po? Tama po. Ako naman, huwag niyo hintayin mawala yung pagkakataon na yun. Amen po. Huwag pang hinayangan ang ginagawa natin para sa Panginoon. Na, alam niyo po, pag pinangayangan niyo, kaya sabi ko, rebuke ako nung pinreach ko po yung Efesus sa, sabi ng Panginoon, bali wala yung luwas mo. Lumuwas ka ng alas 5. Nagising ka ng alas 4, alas 5, lumuwas ka, umuwi ka 1:00, alas 2. Tapos nagrereklamo ka lang. Amen? O naman, magsusolin ka, init-init. Amen po? Po. Gustong-gustong makarating sa langit. Ayaw na, hirap na hirap pumunta sa church. Amen po? Amen. Sino po dito ang gustong pumunta sa langit? Amen? Sino gusto mauna? Amen po? Po? Lahat, gusto natin makapunta sa langit, whether we like it or not. Ang tanong kasi dito mga kapatid, may aalalahanin ba ang Panginoon? Eh yung naupuan lang nga yung paborito mong upuan, galit na galit ka eh. I-apply kaya natin yung kanta ni Moira, Paubaya. Paubaya mo na yung upuan na yan. Amen po? Po? Ang totoong pagsamba, ang totoong paglilingkod, walang bahid na pag-aalinlangan, panginayang, walang sayang para sa Panginoon.
Ang nabasa natin, yung pabango. Pero sa likod ng pabango, yung oras ng pag-ipon, yung oras ng pagsisikap, mag-ipon, yung determinasyon makabili ng pinakamainam na pabango para sa Panginoon. Kaya naman, nung binasag yung pabango, napuno ng pabango yung buong bahay. Amen po? Naamoy ng Panginoon, hindi yung pabango. Yung puso na puno ng pagmamahal. Yung puso na puno ng dedikasyon. Yung puso na punong-puno ng sakripisyo. Nawa mga kapatid, kapag pumupunta tayo dito sa church, yun yung naaamoy ng Panginoon. Sabik na sabik tayo sa presensya niya. Alam niyo, minaatinan akong church. Pag sila pumasok na sa church, lumuluhod na agad sila dito, nagpipray. It's just a good practice. Imbis na magkwentuhan, lumuluhod sila, nagpipray muna sila. Tapos babalik sa upuan. Amen po? Na mga kapatid sa Panginoon, kasi bakit po? Yung preparedness ng puso, napakalaga kapag pumupunta ka. Kasi alam ng Panginoon, sa pagtuntong mo lang dito, kung ikaw lang ay a-attend o ikaw ay sasamba. Amen po? Intindihan niyo po ba yung sinasabi ko? At ano pa po, yung ginawa ni Mary, kaya naalala ng Panginoon, kasi punong-puno po ng kababaan ng loob. Alam niyo po sa paglilingkod, hindi po pataasan, pababaan. It's not about how long, it's about how low. Ang hirap ibagsak ng taong mapagpakumbaba. Amen po? Kaya naman po mga kapatid sa Panginoon, ginamit ng Panginoon si Maria. Ano pong ginamit ni Maria? Yung kanyang buhok. Sa Corinthian, this is the glory, no, ng isang babae. Pero yung glory na yon, ipinunas niya sa paanan ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, everything in us subject for the service of God. Kaya nga po, pinakamatinding hadlang, yung reservation eh. Yung ganda mo, yung talino mo, yung skill mo, panahon mo, oras mo. Yun minsan eh. Yung nire-reserve mo sa Panginoon. Actually, yung nire-reserve mo sa Panginoon, yun ang unang tinitignan ng Panginoon sa'yo. If you are willing. Amen po? Now, dahil ang ginawa ni Mary, walang bagay, kahit gaano pa ito kalaking halaga, ang dapat lang pagmalaki, hindi yung handog, kundi yung pagmamahal niya sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, yung paglilingkod ni Maria ay posisyon, hindi yung pagluhod ni Maria ay posisyon, hindi lamang ng postura ng katawan, kundi pagsuuri ng puso. Marami ang yumuyuko, lumulod sa Diyos, pero hindi sumusuko ang puso. Kung napansin nyo, hindi nagsalta ng kahit ano si Maria sa eksenang to. Ang kanyang gawa ang nagsalta. Ang paglilingkod na walang drama, walang halong pride, walang naghahangad ng papuri ng tao. Amen po? Kaya naman sumasalamin. Salaminin natin, tanungin natin ang sarili natin. Tandaan ang paglilingkod ay entrusted, hindi for entitlement. Proud ka ba sa ginagawa mo ngayon para sa Panginoon? Masaya ba puso mo? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, isang katunayan na kayo po, yung ginagawa niyo po ay exceptional kapag ginagawa niyo to na meron pong pagmamahal. Masaya kayo sa ginagawa niyo. Masaya po ba kayo habang nagluluto kayo, na naiinitan kayo, napapaso kayo, nahihiwa yung daliri nyo? Masaya po ba kayo naghahatid sa mga kapatiran kahit napupuyat kayo, wala kayong tulog, nababangga pa nga kayo minsan, nagpa-fine pa kayo? Masaya kayo doon? Hindi masaya mag-fine. Pero isipin mo nila, nagkawang gawa ka na naman. Amen po? Now, kaya nga po mga kapatid,
Ang tunay na pagsamba ay nasa paglilingkod, hindi sa karangalan. You want to be great in the eyes of God? Win His heart first. Amen po. May maaalala ang Diyos sa iyo. Pangalawa, memorable sacrifice. Hindi malalimutang sakripisyo. Tumatak ito sa kasaysayan. Your treasure is not what you hold in your hands, but what holds in your heart. Ang kayamanan ni Maria, hindi yung hawak-hawak niyang pabango, kundi si Jesus na kumakalinga ng kanyang puso. Si Jesus ang kanyang real treasure. Lord, walang katumbas na halaga ng pabango ang papantay sa kabutihan mo. Mga kapatid, naiintindihan niyo po ba ang kabutihan ng Panginoon? Again, mabuti po ba ang Diyos? Tatanungin ko po kayo ulit, mabuti ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Pag naintindihan niyo po yan, ibig sabihin, pinoprotektahan kayo ng Diyos sa lahat ng gawa ng masama. Ganyang kabuti ang Diyos. Amen po? Now, bakit sinabi ko to sa inyo, memorable sacrifice? Bakit sacrifice? Kasi wala yung balik. Sino dito naniniwala na lahat ng itinayo mo babalik sa iyo? Sino dito naniniwala lahat ng binigay mo babalik sa iyo? Biblically speaking, tama ito. Because that was the Bible says, what you sow is what you reap. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit po? Kasi giving yun eh. That is the principle of giving. What you sow is what you reap. Listen to me carefully. This is a very important clarification. No? Ang principle of giving is what you give, you will receive back. Tama po? Kapag ikaw ay nag-first fruit, kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, sa pagbibigay, babalik sa iyo yung karapat-dapat para sa pagbibigay mo. Tama po? Kasi po bakit? Giving yun. Pero ang sacrifice, what you sacrifice, mga kapatid sa Panginoon, hindi naiintindihan ng maraming Kristiyano. It will never return back. Ang ginawa ni Mary, hindi giving, hindi offering, kundi sacrifice. Hindi hiningi ng Panginoon to. No? Bakit? Kasi yung ginawa niya, walang hinintay na kapalit. Makinig po kayo, especially sa mga parents. Yung ginagawa po ba natin pagsasakripisyo para po tustusan ang pangailangan ng anak natin sa kanilang pag-aaral, ang kanilang pagkain, naghintay po ba tayo ng kapalit? Hindi, tama? Nag-expect po ba tayo na ibabalik sa ito ng mga anak natin? Hindi po ba naging heated debate sa social media yung pagiging gold medalist ni Carlos Yudo? Tama po? Nakisoso pa nga ako minsan dun eh. No? Tama? Responsibilidad ba ng anak na tumanaw ng utang na loob sa magulang? Yung kasi yung issue. Sa akin, wala namang mali dito. Pero, mga kapatid, sa mga magulang, ang sakripisyo ng isang magulang sa kanyang anak hindi po naghihintay ng dapat ng kapalit. Tama po ba? Ito yung sakripisyo ni Maria. Ginawa niya ito na walang anumang kapalit, walang balik. Kaya sa ating mga magulang na nagsasabi ng ganito, nagpakapagod ako, nagpakahirap ako sa abroad, nagsakripisyo ako, lahat para lang maibigay sa inyo, mga wala kayong utang na loob. Amen? Para sa magulang, shout out. Hindi kayo nagsakripisyo, napagod lang kayo. Dahil ang pagprinsipyo ng sakripisyo, ginagawa mo para wala kang hinintay na kapalit. Dahil ang ginawa mo na naghihintay ng kapalit, giving po yun. Di ba? Again, sabi ng parents, may nagsabi po nito, ewan ko lang narinig nyo na ito sa parents nyo. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha, para makahanap ka ng trabaho, magandang trabaho. Sa ganon, kami naman ay suportahan mo. Tama? Hindi ka nag-sacrifice, nag-invest ka. Investor ka, hindi ka parents. Amen po? Dahil hindi kayang ibalik ng tao, no, ay kayang ibalik ng Diyos. Kaya po iba ang salitang giving,
iba ang salitang rewards. Di ba po ba pag wanted, rewards, 10 million? Kasi bakit po? Ang laki ng ginawa ng tao na yun no? Ginawang krimen o ano pa man, pinsala, reward. Alam niyo po, the more na malaki ang ginagawa niyong sacrifice sa Panginoon, meron pong rewards na naghihintay sa inyo. It is more than giving. The Lord will give you accordingly to what you give to Him. Pero yung reward,